Sa ley informado. Prevenir enfermedad y saber el magacura. Junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules, narito po muli makakasama natin ang Zamboanga City Medical Center para pag-usapan nga ang tungkol sa ating kondisyon sa katawan. At alam niyo po, ngayong buwan ng Mayo ay ating iginugunita. Iginugunita po natin ang Cervical Cancer Awareness Month. At ito ay sa ilalim ng Proclamation number 368. Ayan, ang World Ovarian Cancer din po ay tuwing May 8. Kaya pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa kaalaman at screening sa data kontra cervical at ovarian cancer. Makakasama po natin dito para pag-usapan ito. Ito, welcome back po ang ating guest, OB/GYN Oncology Colposcopy, Dr. Jihada In Alihudin. Doc, good morning. Welcome back po sa ating program. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Buenos dias con ustedes. Maayong buntag sa inyong tanan. I'm so very happy to be back, ma'am. Thank you very much for this one po. Again, maayong buntag sa inyong tanan. Ayan, maayong buntag din po sa inyo, ma'am. At syempre nga yearly naman po ay ating pinag-uusapan ang tungkol sa ovarian and cervical cancer. Pero bakit nga po ba mahalaga, ma'am, na kada taon hindi natin to pinapalampas? Kailangan ay laging nadidiscuss natin, laging na-educate natin, nabibigyan ng kamalayan o awareness ang ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga kababaihan. Ano po ang dahilan po natin dito? Very, very important ito, mama, because if we talked about it, kung napag-uusapan siya, the conversation that like what we're doing now and few years back, it creates awareness po kasi. So, nagiging aware ang mga kababaihan natin about ovarian cancer, about cervical cancer, and even endometrial cancer. So, if they are aware of this, so, nagkakaroon sila ng encouragement or empowerment na gustong magpakonsulta. So kung nagpapakonsulta, na-curb natin or naiiwasan natin yung stigma, So napapa-check up natin, so nadidetect ng maaga, nagagamot ng maaga. So naiiwasan natin ang posibleng pagkakaroon ng cancer po. Bakit po ba, Doc, lagi pa rin may stigma po? 'Di ba? Kasi kung iisipin natin, bakit natin i-discriminate o bibigyan ng stigma ang ating mga kababaihan? Dapat nga mas maging kind and mas maawa tayo sa kanilang struggle, burden sa buhay. I think po it has something to do with the health-seeking behavior po ng mga kababaihan. Kami pong mga doktor, pumupunta kami sa mga community, gumagawa kami ng mga outreach programs, we do lay lectures, and then we do community services as well. However, may mga kababaihan po, with a cultural background or may mga paniniwala sila, so yun po yung mga health-seeking behavior po nila, yun po yung nagpi-prevent, tsaka minsan po yung nahihiya sila, lalong-lalo na po sa ating mga kababaihan, nahihiya silang pa-screen dahil kailangan makita yung ari nila. So yung mga ganun po, medyo isa yun sa mga hindi namin namomodify, but we're very, very proud dahil po tumataas yung census ng Region 9 sa mga reportable cases po natin na napapascreen. Kasi dati po, nasa bottom 2 tayo. Ngayon, lumalaban po yung Region 9. Nasa pang-4 na po tayo. So, malaking leap po yun, for the region. So, ibig sabihin, naka-curb po natin yung stigma na hindi magpa-screen and marami pong kababaihan. Kaya, I'd like to believe na effective po yung mga ginagawa natin such as social media guesting, awareness and education dissemination po. So, thank you very much for this platform. Yes po. Sa observation po ba din natin, Doc, especially sa ZCMC, may increasing po ba tayo ng mga cases na nagre-report or nagpapa-check up po sa ganitong mga kaso? Oh yes po, ma'am. Definitely.
nung bumalik po ako after training nung mga bandang 2019, sobrang konti po yung nai-screen namin, no? But with the help of DOH, City Health Office, and with the treatment hub po ng CZMC, no? Kasi nire-report namin po ito So there was an increase, no? Abrupt increase po in the referral system po namin na in terms of colposcopy. Those po yung mga kababaihan na na-screen namin po na kailangan mag-undergo ng mas masinsinang eksaminasyon sa kwelyo ng matres po. So nire-report po namin ito. So tumataas po. In fact po nasisira na yung colposcopy namin, mga ilang beses na rin po namin na-repair, no? Kaya magandang po yun, magandang sira po yun, meaning nagagamit po talaga yung machine. So yun pa. Pero ano po ang dahilan bakit nagkaroon ng increase po? Dahil po alam na nila na may equipment na po, kaya na ng ZCMC, yung ang kanilang Yes cases? po, at saka marami na pong nai-screen, ma'am. So maraming nai-screen, maraming nakikitang abnormality bago pa naging cancer. So itong mga pre-malignant lesion o yung mga abnormal findings sa kwelyo ng matres na kailangan suriin pa ng mas maigi, nare-refer sa ZCMC. So mas na gagamot po namin siya. So naiiwasan po natin yung progression ng mga pre-malignant lesion na to into cancer. So that is very, very good. At pag-usapan na po natin talaga yung tumbukin din po natin ngayon, Doc, yung pinagkaiba po ng ovarian tsaka ng cervical cancer. Paano po ba ito, Doc? Ito po ba ay kapag may ovarian cancer, susunod na si cervical o pwedeng magkahiwalay, pwede independent? Paano po ito, Doc? So, ang ovarian cancer po, from the root word ovary, no? Ito po ay cancer sa itlog ng kababaihan. Samantala po, yung cervix or cervical cancer, from the root word na cervix, ito po kung sa Tagalog or kwelyo ng matres, no? So, magkaiba po sila, but they are part of the reproductive organ ng kababaihan. So, kailangan po ito ng mga kababaihan. Ang difference po nung dalawa, ang ovarian cancer po, wala po kasi siyang screening. So, unlike sa cervical cancer po, may screening po siya. So, yun po yung pagkakaiba nila, no? May primary prevention po and secondary prevention sa cervical cancer. Samantala po sa tawag nito sa ovarian cancer, wala masyadong emphasis doon dahil wala naman po tayong bakuna against ovarian cancer. For the screening, nagkakaroon lang po ng screening sa mga patients with hereditary propensity, no, such as those with Lynch syndrome or HNPCC. So yun po, nai-screen po yung mga kababaihan, no, at the age of 35 years old. So depende po. So unlike sa cervical cancer po, meron tayong primary prevention and secondary prevention. So, primary prevention, yung bata pa lang nababakunahan na po against cervical cancer, or yung to practice monogamy or one partner lang po, and then or wala talagang sexual contact. For the secondary prevention naman po, meron tayong mga screening in the form of pap smear or VIA, or ang recommended po ng society is yung HPV DNA testing po. So magkaiba sila. Magkaiba din po yung sanhi, no, when it comes to causes ng cervical cancer at saka ovarian. For ovarian CA po, multifactorial po yung ovarian cancer, no. Sometimes nanggaling lang po talaga sa katawan ng babae, or minsan may genetic disposition po, no, na mamana. Sa cervical cancer po, hindi po siya namamana. It's more of a necessary infection of your human papilloma virus or HPV, no. Kailangan ma-infect ka. Tapos, actually, 80 to 90% pwedeng ma-clear ng katawan mo. A few lang po talaga na hindi nakiklear. Ito po yung mga high-risk type ng HPV na nagkakos ng cervical cancer. At kung may mga risk factors ka sa katawan mo, meaning yung immune system mo mababa, hindi ka tawag nito, maraming anak, maagang nakipagtalik, may naninigarilyo, or may mga sakit, no, tinatawag nating sexually transmitted disease such as chlamydia or herpes simplex virus or HIV. So yun po yung nagpuput sa isang babae na mas at risk to develop cervical cancer with the necessary infection po ng human papilloma virus. So magkaiba po sila.
Parang nakuha ko po, Dok, ang ovarian, parang wala kang magawa kasi pwedeng genetic, pwedeng namana. While ang cervical, pwede sanang hindi mo yan makuha kung naging maingat lang po ang babae, no, sa kanyang lifestyle, lalo na pagdating sa mga physical activity, intimacy na ginagawa po, Dok, no? Ganon po ang pinagkaiba nun, Dok. Yes po. Oo. So, ibig sabihin, Dok, I mean, pwede rin, pero pwede po ba, Dok, kung ganito na ang lifestyle niya, genetic pa, dalawa ang maging cancer niya, Doc? Pwedeng ganon? Pwede po, no? Minsan po, nangyayari po yun. Like, for example, may ovarian cancer siya. Pwede rin siya magkaroon ng endometrial cancer or sa, hindi po sa kwelyo ng matres, sa lining ng matres po. So, may mga genetic predisposition po yun. Kaya lang, for cervical cancer po, it's more of lifestyle, no? Kailangan protekta muna ng human papillomavirus kahit isang beses sa buong buhay mo, tapos may mga risk factors ka. So, yun po. Kaya tayo, ipapasok ko na lang din, talagang ine-encourage natin mag-practice ng one partner at kung pwede, after marriage, doon natin, kasi blessing naman yan nabigay ng Panginoon. Pero kanina, Dok, nabanggit nyo rin po na wala pang vaccine sa ovarian. Ano po ang dahilan? Ovarian cancer. Bakit wala pa ding vaccine din, Dok? Kasi nga po, yung cause po niya, hindi naman po parang isa compared sa cervical cancer po, yung human papillomavirus. So, meron tayong vaccine against that. No? Ang ovarian cancer po, wala siyang single reason, no? It's a combination of risk factors and yun nga, more of genetic po siya. And yung transformation minsan ng mga benign cysts, nagkakaroon sila ng malignant transformation. So, hindi po siya yung parang identified necessary cause compared to your cervical cancer. Ano naman po, Dok, ang sintomas po sa ovarian cancer at dito po sa cervical? Ano yung mga dapat nilang bantayan? Yes po. So, yung mga sintomas po, both sa ovarian and sa cervical, sometimes po at its earliest stage, no? At its earliest stage, minsan wala po talagang nararamdaman. So, ang mas worse po, actually sa ovarian CA. Kasi, ang ovarian CA, pag maliit pa yung bukol, tapos cancer siya, hindi mo naman nakakapa, no? Sometimes, asymptomatic po siya, meaning wala kang nararamdaman, no? Minsan, ang babae, nakakaramdam lang yan sila ng bloated, or minsan, madaling mabusog, yung tinatawag naming early satiety, no? Minsan sumasakit din yung tiyan. Pero itong mga ito, ma'am, pag medyo malaki na yung bukol, so sometimes nararamdaman nila nagkakaroon ng urinary frequency po, yung minsan naiihi ng naiihi. Minsan din nako-constipate, so hirap pong magdumi, no? May mga times din for mga late stage po, ito na po yung masakit yung balakang, no? Or they feel na something is heavy sa tiyan po nila. And yung mga constitutional signs and symptoms po, katulad ng pamamayat, no? Nagkakaroon ng walang ganang kumain. And sometimes po, may mga bukol kasi sa kababaihan po na nagkukos ng abnormal vaginal bleeding. So, yun po. For cervical cancer naman po, again, no? Similar with your ovarian cancer, at its earliest stage, and minsan sa mga pre-malignant lesion, wala po talagang nararamdaman yung kababaihan. So, which is similar po, no? Kaya mas lalo pong mas magandang kumukonsulta po sa OBGYN, no? Kasi nakikita po yung abnormality sa cervix. Punta ka lang sa OBGYN nyo, tas examine po kayo, may tinatawag po kami yung speculum po. Nakikita po kasi yung cervix doon. Unlike sa ovarian po, hindi naman nakikita on first visit. Kailangan magpa-ultrasound pa po, yung mga ganon. So, ang cervical cancer, at mga medyo later stage na, pag may bukol na po, doon po nagkakaroon ng sintomas, no? Sometimes nagkakaroon ng abnormal foul-smelling vaginal discharge, yung sinasabi po, dinidescribe nila na yung parang pong amoy siyang hugas isda po. Yung mga ganun po yung mga term ng mga patients, no? And sometimes nagkakaroon ng abnormal menstrual bleeding, minsan masakit, no? Pag nakikipagtalik, and sometimes may
may dugo, no, or may spotting after nakipagtali. So Mhm. ito po, nararamdaman to at a later stage na po. So why do I have to emphasize on the symptoms, no, kung early siya, walang nararamdaman? Kasi po, di ba po ang sabi po natin, pag early po nadidetect, mas nagagamot natin ng maaga, mas maganda yung survival ng kababaihan. Ang problem po sa ating Pinoy, kahit malala na po or may nararamdaman, di pa po sila nagpapa-check up. Pag hindi na po talaga kaya, tsaka sila nagpapa-check up. So, this social media education, information, awareness po, ma'am, no? Mahalaga po ito kung sa mga kababaihan po natin na nakikinig or nanonood, na wag po hintayin na malala na yung sintomas. No? Pa-check up po tayo para po maaga po nating madetect kung anumang merong abnormality sa katawan po natin. Pero to be more specific, Doc, para matulungan po natin yung mga listeners din natin. Dahil asymptomatic minsan at minsan pag malaki na ang bukol tsaka pa may mga talagang symptoms lumalabas, may edad po ba tayong ina-advise o kung kailan talaga dapat siyang magpa-check up? Yes po. For cervical, so anuhin ko po yung per cancer po, no? So for cervical cancer po, depende po yan sa society. So sa ating bansa po, may fina-follow po tayo yung World Health Organization. 30 years old po and above, we start screening. Screening po, so meaning secondary prevention po yun. So that is the recommendation po. Pati po ng Department of Health, no, because they also follow the World Health Organization. So 30 years old po, magpapa-screen tayo. Pwede po tayong human papilloma virus, may available po sa Zamboanga City Medical Center. And then, kung wala pong budget, pwede pong pap smear, or pwede pong visual inspection by acetic acid. Ito po yung tinitrain po namin yung mga barangay health worker, our midwives and our nurses po, no, for each RHUs, each health center. Capable po silang mag-screen, no, ang ating mga primary healthcare workers. So, na-i-screen po natin ang ating mga kababaihan. Now, kailan po gusto ko pong i-emphasize na wag mo nating hintayin na 30 years old po ang babae. Kung for example may nararamdaman ka or feeling mo you are at risk. So ano ibig sabihin ng at risk? For example, maaga kang nakipagtalik, no? Pero 25 years old ka lang pero nakipagtalik ka 13 years old. Yung after mo nag-mens, no? After ng menstruation mo, nakipagtalik ka na, or even before, medyo iba na po yung ng kabataan ngayon, no? Tapos maraming sexual partners, no? Hindi ka pa umabot ng 30 years old or maaga kang nanganak, no? So ito pong mga risk factors na to, wag na po nating hintayin na 30 years old. If feeling mo na high risk ka, have yourself screen po. For ovarian CA, again po yung sinabi ko kanina, wala po siyang specific age, no? But this has been the recommendation for mga patients po na may family history ng ovarian CA, ng breast CA, ng colon CA. Meron po kasing tinatawag natin hereditary non-polyposis colorectal cancer, no? Ito po yung associated ang mga breast cancer or ovarian cancer, endometrial cancer, and colorectal cancer. We encourage women, no, to have their self screen at 35 years old. So ano-ano po yung mga pwedeng gawin? Pwede pong magpa ultrasound and yung tumor marker. So this is the recommendation for those patient with family history. Now for those patients with BRCA1 or BRCA2, medyo technical po siya, no? Ito po yung meron sa genetic predisposition po. They're at risk for breast cancer and even ovarian cancer. Ito nga po yung sinasabi sa social media na ginawa ni, ni Angelina Jolie, no? So, nagkaroon siya ng prophylactic surgery to avoid ovarian cancer po. So, yung mga ganong screening or preventive methods po na ginagawa to screen women po. Ayan so sa ovarian cancer po, dahil ito ay namamana as early as 35 years old, pwede po kayong magpa-check up. Sa mga kababaihan, 30 sana, pero kung na-involved na kayo, nag-dwell-in na kayo sa mas maagang mga premarital sex, mas ating ina-advise magpa-check up. Dahil lahat po ito, Doc, ay available, mga test po, no? Available po din sa ZCMC. Yes, ma'am. Available po. Ayan po. Dok, yung yung tanong ko din po, pag may ovarian cancer po ba or cervical cancer, hindi na pwedeng mabuntis ang babae?
Oh, depende po. Pag for example, na-detect po natin example cervical cancer po. Meron po tayong mga depende po sa stage, ma'am, no? So meron po tayong mga fertility surgery, fertility preserving surgeries po. So, pwede po. You just have to individualize it and you have to talk with your gynecologic oncologist. For ovarian po, if for example may bukol po tayo sa ovary, hindi ibig sabihin hindi na pwedeng mabuntis. Depende rin po sa stage. Meron din po tayong mga fertility sparing surgery po for our women who are desirous of pregnancy. Pwede pong mabuntis pa din. Ayan, dito naman po tayo, Doc, sa mga myth, mga misconception, no? Ano po usually top 1, top 2, top 3 natin, Doc, na mga misconception tungkol po sa ovarian and cervical cancer? Opo. So, ang pinaka number one, I think po, no, for them, based on experience, pag may cancer ka, the big C, no, ang stigma po talaga sa mga kababaihan, that's life, may sentence ka na. Kumbaga, may, ano ba yung sa Tagalog, Opo. parang may, parang mamamatay ka na eventually. May ultimatum na marami parang po ganun. tayong Yes po, marami po tayong survivors, no? In fact, sa ZZMC po, meron kaming cancer support group po. Ito po yung mga survivors po namin na gumaling po after their treatment. Depende po sa cervical cancer, ovarian cancer, endometrial cancer. So, meron po tayo, no, mga survivors po. So, dapat po na tatanggal sa stigma na once may cancer po kayo ay end of the world na for you. Number 2, myth po, no, sa cervical cancer. Pag may cervical cancer ka, pag ang nanay ko may cervical cancer, magkaka-cervical cancer din ako. So hindi po 'yun, no. Nasabi na po natin kanina na ang cervical cancer hindi po siya namamana. Lifestyle, more of lifestyle malignancy po siya. Yung pinaka common po, no, na myth, yung pag nagpapa-pap smear, kaya hindi nagpapa-pap smear ang mga kababaihan, masakit daw po kasi. So hindi po masakit ang pagpapa-pap smear, may discomfort lang po na pag pinapasok na po yung speculum natin. Pero ang ating mga OBGYNs ay gentle naman po when they insert the speculum. Another myth po is pag nagpapa-pap smear ka, nililinisan daw po yung matres. Mali po yun. Kaya po humihingi po ako ng tulong sa ating mga midwives, barangay health worker. Ang pap smear po kasi doon lang tayo hanggang sa kwelyo ng matres. Yung matres po, nandun po talaga sa taas pa, no? So, hindi po marireach nung ating collecting device po ang matres po. So, hindi po, yun po yung mga common myths and fallacies po minsan. Maganda po yun, Doc, na explain po natin yan. Kasi kahit ako nga minsan isip ko, paano ba yan ginagawa? Kasi natatakot rin po ako, Doc, no? Pero eto, Doc, hindi na kailangan ma-admit. Pag like for example, pap smear, paano po ba ito, Doc? Hindi kailangan ma-admit sa ospital? Or OPD lang po ito? Hindi po natin kailangan ma-admit, no? Tsaka po, sandali lang po to. It will not take a lot of your time po, no? Especially for us working moms, no? Kasi syempre, let's all admit it, hindi ho talaga natin priority yung magpa-screen kasi ang dami-dami kong bibilin bigas, mag-grocery pa ako, bibili pa ako ng mga gamit ng mga anak ko, maghahatid pa ako. That's, seeking consult po talaga, it's the least priority ng mga kababaihan natin, lalong-lalo na pag housewife ka or working mom ka. So, in fact po, may good news po ako. Ang CZMC po, yung HPV DNA, di ba po, yun yung recommended, no, level A evidence po for cervical cancer screening. Pwede ho natin siyang malibre. Yes, ma'am. If babayaran po ninyo ang HPV sa ZZMC, it will cost you around 3,552 to be exact. But you can have it for free, ma'am, under the Cancer Assistance Fund. So we are very grateful to the Department of Health for including HPV to be free, no, under Cancer Assistance Fund. Kaya lang tayo mga Pinoy, ayaw nating maghintay, pumila, no? Ayun Kasi lang. ang tagal-tagal para malibre. So yun po.
medyo kailangan lang natin ng pasensya para malibre. Pipila lang po tayo dun sa MSS po, which is hindi naman po talaga ganong kahaba, no? Mabilis naman. Agahan lang po ninyo. And you will have your services for free. Malaking tulong na rin po yung 3,000 plus malilibre. At least, di ba, may ginagawang ating Department of Health para sa ating mga kababaihan. Ma'am, Doc, halimbawa po, Doc, no, mag-positive, talagang may ovarian cancer or cervical cancer, pwede nyo po ba kami dalhin doon sa paano yung proseso sa kanya? Paano yung treatment, Doc? At gaano katagal ang healing process? Opo. Okay, so pag-usapan natin yung cervical muna. Yung cervical cancer, depende din po sa stage. For example, pumunta po si mami sa isang OBGYN. So, nag-speculum po, in-examine, nakita pong may bukol. So, nag-biopsy po. Pag-biopsy po, bumalik yung resulta, cancer. So, after po nun, nagkakaroon po kami ng metastatic workup. Ano pong metastatic workup? Tinitingnan po namin kung ang bukol po na yung cancer po na yon from the bukol, doon lang po ba siya sa cervix or kumalat na po siya sa ibang parte ng katawan. So, yun po. Dahil doon po na i-stage po natin yung pasyente at napoprognosticate natin. So, based po sa stage, doon po natin malalaman kung qualified pa po ba siya to undergo surgery or kailangan concurrent chemoradiation. Ibig sabihin ng concurrent chemoradiation po, ito po yung sabayang chemo, yung low dose po natin, hindi po ito natatanggal yung buhok, wag po kayong mag-alala. And sabayan po siya with the radiation or radiation po ba? Depende po, tini-treatment planning po namin yung patient. Now, ang main treatment po actually ng cervical cancer is yung concurrent chemoradiation, yung sabayang chemo at radiation. So, dito po, pag for example, ang sabayang chemo and radiation po, it will take around 1.5 months, no? Kasi po, 25 to 30 days yung radiation, yung tinatawag nating pelvic EBRT. Kada linggo po, kada 5 araw po ng radiation, isang cycle po ng ating chemo. Low dose po ito. Usually po, cisplatin or carboplatin yung ginagamit namin. And then after po nun, meron po tayong tinatawag na brachytherapy. So, radiation din po ito, kaya lang mas localized po siya compared doon sa pelvic EBRT. So, may 4 na fraction po siya, 2 beses sa isang linggo yung brachy. So, 4 na fraction yung kailangan mo. So, all around po, mga 1.5 months. That's for your cervical cancer. How about for your ovarian cancer po? So, ang ovarian cancer po, kailangan po kasi maoperahan mo muna para kailangan natin ng biopsy, no? At saka kailan natin din po magkaroon ng tinatawag nating cytoreductive surgery. So, hindi ho tayo nagtatanggal lang ng ovaryo. That's it, no? Kaya po mahalaga po na kung may bukol po tayo, ngayon po may mga sonologists po tayo na eksperto na po, no? They are trained, no, to scan ovarian masses po with predilection kung may mga features po based sa ultrasound kung medyo cancer to or not. So based from that po, plus yung mga tumor markers po natin, nare-refer po sa amin, no, sa aming mga gyne-onco, para po may karagdagang surgery na ginagawa namin aside sa pagtanggal ng ovary po. So, after po natin maoperahan, doon ho natin ginagawa yung tinatawag na staging. So, nagtatanggal po tayo ng kulani at saka yung tuwalya or panyu-panyuan po na kung medical term po, yung infracolic omentectomy and any suspicious masses po or bukol sa loob ng katawan. Doon po namin mai-stage after ng biopsy, no? After na operahan, kung anong stage. So, base po sa stage, doon po natin malalaman kung kailangan pa ng karagdagang gamutan ang babae. When we say karagdagang gamutan, kung kailangan pa ba mag-chemo or sometimes radiation, although medyo maliit lang yung role ng radiation sa ovarian CA, no? But yun po, depende sa stage and depende sa biopsy result or histopath report kung ano yung type of chemo, kung magki-chemo po talaga yung patient. So, depende po siya. Kaya mahalaga po talaga na may mga patients po kasi na nawawala sa amin after na operahan, akala nila yun na yun, no? Nawawala, pupunta sa probinsya. 3 months after, babalik, hindi makadumi, hindi makaihi. Kasi nga, hindi bumalik, hindi nag-follow up ng biopsy result kahit nasabihan na po. So, very, very important na
hindi lang po dun sa surgery nagtatapos, no? Dapat nakikinig din po sa kung anong advice po nung doktor or OBGYN. Pag sinabing bumalik, follow up, balik po talaga tayo. Kasi ibig sabihin, hindi pa tapos ang monitoring procedure, check-up na ginagawa po sa inyo ng ating mga doktor. Pero Doc, mas maganda yung early detection kasi mas mataas din po yung survival rate po ng patient pag ganun, Doc, no? Yes. Definitely, ma'am. Yes, ma'am. Kaya sa ating pagtatapos din po, Doc, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababaihan? At syempre, kailan po sila pwedeng pumunta po sa ZCMC magpa-check up po sa kagaya po ninyo, Doc? Okay. So, as a takeaway message po, ma'am, no, sana po yung conversation or pag-uusap natin today, ma-remind po yung every woman, no, every kababaihan po, na ang prevention po is very, very powerful. Kasi kung alam mo kung ano yung nangyayari sa katawan mo, alam mo kung anong, if you are aware, no, kung ano yung mga ovarian cancer or cervical cancer, very life-saving po kasi siya. So, ang health po natin always worth prioritizing siya. Lalong-lalo na po tayong mga kababaihan. Tayo po ang mother, tayo ay wife, tayo ay sister, no? We play a very, very big role in the community. So, dapat prioritize din po natin ang ating health. And seeking help po is not actually a weakness. It's actually courageous, no? It's courage. So every woman, we deserve the chance to live a healthy and fruitful life. Kaya pahalagahan natin ang ating katawan, magpa-screen po tayo. So in ZZMC, we have everything available po for this cervical cancer prevention, no? Meron tayong screening. Ang bakuna po, we are working on it, no? Yung cervical cancer vaccine, we are working on it po. Although DOH po has provisions, but they only cater to elementary po, no? Mga 9 years old. So I would like to take this opportunity po, kung kayo po may mga anak, magpabakuna na po, beginning 9 years old, no? For men and for boys and girls po, pwede pong magpabakuna. So libre po 'yon from our City Health Office. So meron din po kaming secondary prevention, pap smear, VIA, and yung HPV-DNA po, let's take the opportunity kung libre. Kasi po pag sa Manila yan, sa St. Luke's, 10,000 po yung binabayaran ng mga kababaihan just to have HPV-DNA. Dito po, malilibre po natin. So, kumbaga lahat na po pinoprovide na for us, so kailangan lang talaga natin yung katawan nating dalhin dun sa hospital. So that's what we call the courage to go. So yun po. So we hope to see you po in CZMC. Also I would like to take this opportunity, ma'am. Nagre-reach po ba to sa Holo, yung ano na to? Yes po. Opo. Nakakaabot po ito. So I am inviting everyone po, no, to my fellow Tausug, sisters po in Holo. We will be going to Sulu. Specifically in Holo po, we will be conducting the first ever, mashallah, the first ever cervical cancer screening, massive cervical cancer screening for our Tausug women, no? We will be having that in Sulu Sanitarium. So I hope to see you there. I will be there. And let's empower each other. Yes, yan din yung in-announce po natin last week kasi nag-post po ang ZCMC na may activity nga po kayong gagawin yan. Kaya po, yes po. Hindi ko na po na-announce sa CCMC. Meron din po sa CCMC. Opo. So, medyo ano po siya, sa bayang, kasi po, May 23 is National Cervical Cancer Awareness Month, no? We've been celebrating it since 2018. So, meron po sa Zamboanga City Medical Center and other private hospitals po, and even other regions po all over the city. Nako, i-take advantage niyo po yan ha, dahil ang mga doktor na po ang pumupunta sa inyong lugar para mapacheck up lang po kayo. Just be strong and courageous para mas madali kayong matulungan, di ba, kung halimbawa man talaga meron kayo. Pero kung wala, mas maganda. Panatilihin din nating yung ating lifestyle, no? Maging maganda, maayos, at huwag magmadali. No, alam na natin yung mga shortcut, yung pagmamadali natin talagang napapahamak tayo minsan dyan. So Doc, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito sa DXAS. Muli po ang ating naging guest ngayong araw na ito, Dr. Jehadain Alihudin, OBGYN, Oncology, Colposcopy ng ZCMC. God bless you po, Doc.
Kamsahamnida. Ayan, maraming salamat po sa ating naging doktor. Ang dami nating natutunan, ha? Busog na busog po tayo doon. Ha? Kung ako yun, wala na akong maitatanong pa dahil lahat na ay nasagot ng ating guest ngayon. Kaya po sa ating pag-isipan natin,